Ang topic po natin ngayon ay living out joy. Ipamuhay po natin ang kagalakan. Actually, sabi ko, dapat pala ang na-title ko dyan ay The Joy of the Lord is my strength. Wo-o-o, wo-o-o. Kasama talaga yun, yung wo-o-o. Yan, dapat iniisip ko, mas magandang title yan. Mas, alam niyo yan, mas may dating, okay? Mas very interesting po sa atin. I-expound pa po natin kung ano ibig sabihin ng wo-o-o. Okay? Alam po ninyo, may mga, hindi po ganon kababaw na usapin yung kagalakan, okay? Hindi po ganon siya kasimpleng topic. Actually, marami po tayong mga supporting text, supporting verses po dyan. Kagaya po ng John 15, verses 9 to 11, Philippians chapter 4, verse 4, Nehemiah chapter 8 verse 10, James 1, 2 to 4. Yan po yung mga verses na babalik-balikan po natin mamaya. Ang big idea po natin mga kapatid, sabihin nga po natin, big idea. Ito po yung gusto po nating ma-accomplish, gusto po nating makita, pinakabuod, na gusto po nating marating, ma-arrive po sa umaga pong ito. Ang big idea po natin ay ito, ang kagalakan ay matibay na kasiyahan ng puso, bunga ng malalim na relasyon sa Panginoong Hesus. Yan. So hindi ko po alam kung gets po ninyong ibig sabihin, ulitin ko lang po. Ang kagalakan ay matibay na kasiyahan ng puso, o pwede nating palitan, matatag na kasiyahan ng puso, bunga ng malalim na relasyon sa Panginoong Hesus. Yung sobrang establish yung joy sa iyong heart dahil may malalim ka na relasyon sa Panginoon. Marami pong tao ang nalilito kung ano ang kaibahan po ng happiness at ang joy. Parang may synonyms po yan, ano? Yung pong happiness and joy. Nakakita na po ba kayo ng tao na lagi na lang nakatawa? Di po ba? Yung parang umihip lang yung hangin, natatawa na eh. Di ba? Parang sobrang babaw po talaga na yung kahit pinaka-corny na joke talagang bumibenta, yung gumugulong talaga katatawa, sobrang masayahin. Okay? Pero maganda din po, ma-differentiate po natin ano po ang kaibahan po talaga ng happiness at joy. Yung happiness po, palagay ko alam na rin po ng iba, nanggagaling po yan sa happenings. Pag nahandyan po yung ating barkada, magkakasama po tayo, tapos po meron po tayong pinag-uusapan, may mga nagkakrak ng joke, kagaya nga ng nasabi ko kanina, kahit po mga corny jokes, mga kwento, nagtatawanan po tayo, masaya po tayo. Pagka po, minsan, di ba, nauso pa yung may mga comedy bar. Uso pa ba ang comedy bar ngayon? Meron pa po pala, okay? Yung katabi nyo lang, tingnan nyo, parang parang kayo nasa comedy bar na. Matatawa na rin kayo. Pero yung iba, nagpupunta pa talaga ng comedy bar. Naalala ko dati, sikat na sikat po yung clowns, dyan po sa Quezon Ave. So, kailangan ka pang pumunta, okay? Umorder. Tapos meron po mga MC sa harap, ino-okray-okray ka. Tapos tawanan yung mga tao, ikaw tuwan-tuwa ka rin habang ikaw ay ino-okray. So, ganun po sa comedy bar, okay? Pero ang problema po natin, paano pag umuwi ka na? Paano after na magkakasama kayo mga barkada, umuwi ka na? So, ano na po, may happiness pa po ba? Wala nang happenings? Kumisan po, tayo po ay nagkakaroon po ng happiness kapag sabihin na po natin, may magandang nangyari sa buhay natin, okay? Sumasaya po tayo kasi may na-accomplish tayo, nagtagumpay tayo, meron tayong narating, okay? Merong achievements, pero paano po kung wala? Madalas po mga kapatid, yung happiness po na yan nabubura, okay? Matapos po yung magandang pangyayari. Actually, sabihin na po natin, may magandang nangyari talaga. Pero alam niyo po ba, paglipas ng mga araw, sandali, lumalampas din po yan no? Nawala na din po yung tuwa po natin doon sa nakamit po natin o doon sa achievement po natin, doon po sa success po natin. Nawawala din po ang saya.
Pero ano po ang kaibahan po ng joy? Ang joy po, hindi po nakasandal po yan sa mga pangyayari. Hindi po yan nakasandal sa circumstances. Ito po ay nakaugat sa mga katotohanan, mga kapatid. Hello? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Nagsisimula pa lang po tayo, ho? Ang joy, nakaugat po ito. Sabihin po natin, nakaangkla, nakakabit po siya. Saan? Doon sa pagkaalam natin that God is good. Hello, mga kapatid. When you know that God is good, alam po ninyo, ang hirap tanggalin po yung joy. Kasi naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti. Ano pa? Nakaugat po yan na malaman mo that God is with you. Malulungkot po ba kayo, mga kapatid? Tanungin ko po kayo, malungkot po ba pag nalaman po ninyo na ang Panginoon sinasamahan tayo sa ating mga lakad, sa ating journey, sa ating pong buhay, sa ating pong hanap buhay, sa ating pong business? Of course not. Hindi po tayo malulungkot kasi alam po natin na handon po yung kanya pong guidance. Ano pa po, mga kapatid? Ang joy, nakaugat po yan, knowing that He is in control of everything. God is sovereign. Pinag-aralan po namin kahapon. Yung sovereignty ng God, that He is in control of everything, nagdudulot po yan ng kakaibang kagalakan po sa atin. Pagka alam po natin na ang Diyos nahandyan at may control ng mga bagay, ano pa po, mga kapatid? Ang joy, nakaugat po yan, knowing that God keeps His promises. Can you say amen to that, mga kapatid? Ang mga pangako ng Diyos, gagawin po niya talaga yan. Tutuparin po niya. I-accomplish po niya sa buhay po natin. Kaya pwede po natin siyang panghawakan. Kaya ang joy po, mga kapatid, hindi po ito bunga ng circumstances. Ito ay bunga ng Espiritu. Nakita po natin. Kaya tinawag siyang bunga ng Espiritu kasi hindi siya bunga ng circumstances. Hindi po siya doon nakasandal. Meron po mga important things that we should know about joy. At least, meron po tayong pag-aaralan na 4 na bagay, 4 na mahalagang bagay na dapat po nating malaman tungkol po sa kagalakan. Gusto po ba natin ito, mga kapatid? Yes po ba? Yan, salamat po. Ang una po, joy comes from abiding in Christ. Joy comes from abiding in Christ. Ang kagalakan daw po ay nanggagaling sa pagkakaroon po ng intimacy o malalim na relasyon sa Panginoong Hesukristo. John 15:11, sabi po diyan, these things I have spoken to you, that my joy, sabihin nga po natin joy, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Sabi ni Jesus, habang siya ay nangangaral, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito, para ang aking kagalakan ay manatili sa inyo, at ang inyong kagalakan ay makumpleto. Okay? Maging ganap. Alam po ba natin yung context ng John 15? Pagka meron po tayong nababasang verse sa Bible, importante po na inaaral po natin yung mga nakapaligid po ng mga verses and passages para naiintindihan po natin. Yung John 15 is about the fruit, about the vine, and about the tree. Ito po ay tungkol po sa puno ng ubas, sa mga sanga at sa bunga. At paulit-ulit po na binabanggit po dito ni Jesus yung po salitang abide, remain, continue, stay. Yan po mga salita po na yan ay synonymously binanggit po dyan. At pagbibilangin po ninyo, mga kapatid, yung pong mga verses po na yan o yung pong mga words po na yan, meron pong almost 12 times na ito po ay binanggit at inulit-ulit. So ipinakikita po dito na ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol lang sa paminsan-minsang paglapit kay Kristo. Ulitin ko po, ang buhay Kristiyano
ay hindi lang sa paminsan-minsang paglapit kay Kristo, kundi sa patuloy na pananatili sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, gets mo ba yan? Ulitin po natin, gusto ko maging malalim po ito eh. Ang relasyon po natin sa Panginoon, ang buhay Kristiyano, hindi po yan paminsan-minsan. No? O sa salita po natin ngayon, para na lang po magkaintindihan po tayo, hindi po yan trip-trip lang. Okay? Hindi po yan panapanahon. Pag may panahon ng ulan, kahapon, amazing talaga ang kilos ng Panginoon. Punong-puno po yung ating simbahan. Umuulan sa labas, bumabaha naman po dito. And yet, ang dami pong mga tao na dumating para manalangin. Despite po ng umuulan. Ibig sabihin, hindi po yan sa panapanahon lang. Okay? Hindi po minsan-minsanan lang. Ang buhay Kristiyano po mga kapatid ay nakabase po yan sa pananatili po natin para ma-experience po talaga natin yung joy na binabanggit. Mahalaga po mga kapatid na malaman po natin ito na bago binanggit yung tungkol sa kagalakan, naunang binanggit na po ng Panginoong Hesus ang tungkol sa pananatili sa Kanyang pag-ibig. Pag inusod po ninyo yung pagbasa, okay? Ang makikita po ninyo dyan sa verse po na yan, di ba, verse 11, pag sinimulan po natin doon sa earlier part, yung verse 9 and 10, makikita po natin, sinasabi po ng Panginoong Hesus, remain in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Okay? Tapos binanggit po dyan din, sa verse na yan, ang sabi, manatili kayo at sumunod sa aking mga utos. Two things, mga kapatid. Manatili sa kanyang pag-ibig at sumunod sa kanyang mga utos. Ang ibig pong sabihin po ng joy, mga kapatid, hindi po yan hiwalay sa intimacy, hindi po yan hiwalay sa obedience. Nandiyan po yung intimacy. When we say intimacy, malapit po na ugnayan sa Panginoong Hesus at malalim na commitment sa pagsunod po sa Kanya. Di po ba mga kapatid? Meron po ba kayong nakita ng mga tao, sobrang ang saya. Sabi po ng kapatid, naku, ang saya-saya, ang layo ko na kay Lord. Di po ba? Masaya po ba tayo when you feel that you are away from God? Malamang hindi. Okay? Pagka po tuwan-tuwa tayo, na nalalayo tayo kay Lord, i-check po natin, baka hindi po talaga natin siya tinanggap as Lord and Savior. Pero ang normal po talaga, pag tayo po ay nalalayo sa Panginoon, nakakaramdam po tayo ng lungkot. Hindi po yung parang tuwan-tuwa ako, nakalaya ako kasi napalayo ako kay Lord. Wala na siyang control sa buhay ko. Wala pong ganon mga kapatid. Oh? Tapos, tuwan-tuwa tayo, maligayang-maligaya tayo kasi nakakagawa tayo ng sin. Hindi tayo nag-obey. Hindi po ganon yun mga kapatid. When we commit sin, alam po ninyo yung mga taong tumanggap talaga sa Panginoon, nakakaramdam po yan ng kalungkutan. Kagaya po ni David, nung magkasala po siya. Naalala niyo po yung kwento po ni David, nung mag-commit po siya ng adultery, sabi po niya, nagpe-pray po siya, ibalik yung joy of his salvation, ibalik sa kanya yung kagalakan ng pagliligtas. So, hindi po niya madama talaga yung joy eh. So, importante po yan mga kapatid. Intimacy and obedience to God. Dalawang bagay po yan. Ang mga bagay pa na mapansin po natin dito, sinabi po ng Panginoong Hesus, may joy be in you. Yung joy mismo na meron ako, yan ang dapat meron kayo. Hindi po sinabi ng Panginoon, I will give you happiness. Ang ipinangako ng Panginoon ay kagalakan. At isipin po natin, nung sabihin po ito ng Panginoong Hesus, ito mga salita pong ito, ilang oras na lang, malapit na po siyang ipagkanulo po ni Judas. Tingin po ninyo, katabi po ninyo. Hindi naman po yan ang Judas. O, tiningnan lang po kayo, tiningnan. Yan, wag naman po tayo masyadong ma-offend. Ayan, tinitingnan lang po tayo. So malapit na po siyang ipagkanulo ni Judas,
Malapit na pong i-deny din po siya ni Peter, okay? Malapit na din po siya makaranas ng hagupit ng mga Romanong sundalo. Malapit na din po siya mapako sa krus at ibigay ang kanyang buhay. And yet, alam po ninyo, dahil po sa malalim na relasyon po niya sa kanya pong ama, at alam po niya na may layunin po siya, tinutupad po niya ang layunin po niya, nasa komportable pong kalagayan ng kanyang puso na magkaroon po ng kagalakan. So in contrast mga kapatid, tingnan lang po natin, in contrast, makita po natin ang kaibahan ng Panginoong Hesus sa mga normal na mananampalataya. One time, si Jesus ay dumalaw po sa bahay po ni Martha at ni Mary. You know the story? Sa Luke 10:38-42. Nung pumasok po si Jesus, alam po ninyo, ginawa po ni Mary? Umupo po siya sa paanan ni Jesus kasi nakinig po siya ng aral ng Panginoon. Sobrang mahal po niya ang Panginoong Jesus at nahandun po siya sa paanan habang ang Panginoong Jesus ay nangangaral. Anong ginawa po ni Martha? Ang ginawa po ni Martha, nagluto po ng spaghetti. Okay? Nag-spaghetti po siya. Ang problema, luto na spaghetti, gusto pa niya maglumpiang Shanghai. Yun ang problema, yung mag-roll yun ng lumpia. So talagang parang sabi niya, iisa lang ang katawan ko, samantalang itong aking kapatid. So mga kapatid, dito po, napaka-busy po ni Martha at hindi po kinundina ng Panginoon yung kanyang paglilingkod. Maganda po yan no? Yung maging hospitable po tayo pag may mga dumarating, maganda po na naglilingkod. Hindi po yan kinundina ng Panginoon. Pero ang Panginoon nagturo po ng priority. So tingnan po natin mga kapatid, ang tunay po talaga na joy ay nagsisimula sa relationship bago ang responsibility. You know what mga kapatid, unahin po ninyo ang responsibility before relationship, magkakaroon po tayo ng problema. Do your ministry without intimacy to God, maglingkod ka sa Panginoon, pero wala ka malalim na relasyon po sa Kanya, babaksak po tayo. Magkukomplain, di ba? Bubulong, di po ba? Mapapagod. Hindi pa po tayo, matitisod. Okay, aayaw po tayo sa atin pong ministry. Magsisimula po tayo manlamig. Kaya we can notice si Martha, bigla po siyang umangal. Di po ba? Sabi niya, Panginoong Jesus, hindi niyo ba uutusan itong aking kapatid? Nanahan dyan lang, nakaupo sa impaanan. Samantalang ako'y busy doing the ministry. Ang maraming Kristiyano, makikita po natin, marami sa atin naghahanap po ng joy sa ministry success. Tama po ba mga kapatid? Tama o correct? Nahanap po natin ministry success. Pagka napaganda ko to, at least ay masaya ako. Okay? Meron na akong legacy. Minsan, inahanap din po natin ang joy sa family. Pero kung minsan ang family, instead na joy, di po ba, kung minsan pagka nagkaroon ng away-away, di po, tampuhan, nagdudulot pa sa atin ng bitterness. Pag wala po talaga sa atin yung joy, Kung minsan, mahanap po tayo ng joy sa atin po mga negosyo, sa atin din pong possession, okay? Naikwento ko na po sa inyo yung first car po namin. Noon po nagkaroon po kami ng unang kotse. Sobrang tuwa ko po talaga. Okay? Lagi ko pong hinihimas. Pag nagpunta po kami ng mall, kung lumakad po ako paatras, why? Kasi tinititigan ko po talaga yung kotse, kaya paatras po ako lumakad. Lalo na po pag bagong linis, okay? Sa mga possessions po natin, okay, pwede po natin sabihin, nagkakaroon po tayo ng konting joy, konting happiness. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung po mga achievements po natin, it's just temporary happiness. Hindi po talaga siya joy. Walang masama sa mga iyan, okay? Yung pamilya, ministry success, negosyo, possessions, achievements, wala po yan mga kapatid na masama, okay? Pwede pong mapa sa atin po yan
Sa buhay na ito, matyaga ka lang, masikap ka lang, okay? May diskarte ka lang. Ang gusto lang po nating tiyakin, hindi po yan totally ang pinanggagalingan po ng joy. Kapag yan po nakatali ang sa mga bagay po na yan, yung kagalakan po natin, mawawala rin po kapag nawala po ang mga iyan. Kapag naluma, okay? Kapag hindi na po tayo excited, pero ang joy po natin, nakaugat kay Kristo, maaari itong magkaroon ng kumpletong kapayapaan, kagalakan kahit po may problema. Dahil ang pinanggagalingan ng ating joy ay hindi nagbabago. Hello, mga kapatid. Yung kotse, kumukupas no? Kumukupas. Yung possession, nababawasan. Pero kung nakasalik kay Kristo, siya lang po yung hindi talaga nagbabago. That is why yung joy na nakaangkla sa Kanya, pwede talagang hindi magbago. Number 2, joy is stronger than circumstances. Joy is stronger than circumstances. James 1:2-4, basahin ko na lamang po yung pinaka-praise na gusto po nating tingnan. Ang sabi po dyan ni James, count it all joy. Sabihin nga po natin, count. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Kaya po, pinabanggit ko po sa inyo yung salitang joy, kasi, ay yung count, kasi po mahalaga po yan. Kasi sa unang tingin, parang imposible ang utos po ni Santiago o ni James. Kasi po, pag-iisipin natin, ganun ba talaga? Pero ang mababasa po natin dyan kasi count it all joy. Hindi naman po sinabing enjoy your trials. Meron na po ba kayo narinig mga kapatid? I thank the Lord kasi naputulan kami ng kuryente. Meron po bang ganon? Hallelujah, tuwan-tuwa ako. Hindi ako natanggap sa work. Meron po bang gano'n mga kapatid, nag-apply ka ng work, tapos pinagdadasal mo, pinagpe-pray mo, tapos hindi ka naman natanggap, di po ba? Na-disapprove, na-decline po tayo, hindi po tayo nagtagumpay. Of course not, hindi po tayo natutuwa sa mga ganyan mga kapatid. Kaya hindi naman po binanggit na enjoy your trials. Hindi din po sinabing pretend everything is okay. Ang sinabi po dyan, count it all joy. Ang salitang count, nangangahulugan po yan ng consider, to evaluate, o ituring po natin. Ituring. Ito ay isang desisyon ng pananampalataya. Parang kung may problema po tayo, kinukonsider po natin, nilalaro din po natin sa isip po natin. And as we consider that emotion na dumating po sa atin, mamimili po tayo na manatili pa rin po yung peace, manatili pa rin po yung joy sa inner self po natin. Although lumuluha, mga kapatid, hindi ko sinasabi na pag naputulan po tayo ng Meralco, magtatawa po tayo sa labas ng bahay. Ba? Hindi po yan ang suggestion na kapag meron po tayong dinanas na pighati, kahirapan sa buhay, magtatatawa po tayo. Hindi po yon. Umiiyak po tayo, pero sa loob po natin, meron pa rin pong joy, naalagaan pa rin po yung joy. Kasi alam natin na hindi lahat nawala sa atin. We have God. We have the unchanging God. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hindi pinagkakaila ng Bible, hindi po idinideny ng Bible ang sakit ng pagsubok. Isa sa pinakamagandang biblical narratives po dito mga kapatid ay yung kalagayan po ni Paul and Silas sa Acts 16:22-34. Alam po ba niyo yung situation po nila? Si Paul and Silas, nangangaral po sila. Very dynamic, very bold po sila to share the Word of God to people. Pero alam po ninyo, hinuli po sila, hinagupit po sila. Matutuwa po ba kayo ng ganyan mga kapatid? Pinakulong po sila without trial. Okay?
Walang impeachment na nangyari. Di po ba? Walang mga senator, judge, okay? Basta lang po sila hinuli, sila po ay sinaktan, and they were thrown into the inner prison. Yung kaloob-looban po mga kapatid, dinala po sila doon. Halimbawa po yung prison number 1, 2, 3, yung pinakabungad, ito po yung unang-unang dadatnan, pagpasok. Pero alam po ninyo, hindi po sila doon dinala. Yung pong pinaka-inner prison, doon po sila ikinulong. Wala po talaga silang ligtas. Saan po kayo makakakita? Imaginein po ninyo, nasa kulungan na po sila, na meron pa pong bolang bakal na nakalagay sa kanila po mga paa. Mahirap po talagang mahirap po talagang makatakas. And yet mga kapatid, ano po ang ginawa po nila? Meron po silang kagalakan. Okay? Humanly speaking, pwede na rin po silang mag-complain. Ano ba naman itong sinapit namin? Nagsiserve kami sa makapangyarihang Diyos, pero kami ay nakulong, hindi kami binigyan ng due process. But about midnight, mga kapatid, sila po ay nanalangin, sila po ay kumanta. Grabe po, Grabe po yung kanilang karanasan. Kumakanta, merong kadena, nakakulong, pero umaawit ng papuri sa Panginoon. Tapos nakikinig po sa kanila yung ilang mga prisoners po doon. Ito po yung response po nila doon po sa kanila pong sinapit. Tapos nagkaroon po ng earthquake at alam po natin, sila po ay na-deliver. So, they were not singing after the earthquake. They were singing before the earthquake. They were singing before the miracle. Umaawit po sila. Kaya gusto po natin, miracle po talaga ng God. Sa panahon pa lamang po ng problema, magpuri na po tayo sa Kanya, not after. Masarap po, of course, masarap magpuri sa Panginoon after ma-deliver po tayo sa iba't ibang mga problema. Okay? Nasaksihan po natin yung goodness, yung faithfulness, power of God. Maganda po yan. But they praise God before their circumstances change. Bago pa lamang po mabago yung kanilang sitwasyon. Totoo po, masakit mawalan ng trabaho. Masakit pong makaranas po ng kabiguan. Pero ang Kristyanismo po mga kapatid ay hindi nagtuturo, o ang Bible ay hindi po nagtuturo na tayo po ay ngumiti, tayo po ay tumawa kahit po sugatan ng ating buong puso. Pwede naman po talagang kumbaga umiyak, di po ba? Mag-weep, mag-mourn, pero temporary lang po yan kasi yung inner self natin, sa heart natin, nahandun pa po mga kapatid, yung joy na ibinigay po ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, the joy, my joy, I will give it to you. Okay? Yung joy mismo ng Panginoon. Kaya tingnan po ninyo, after po na mabasa po natin yung James chapter 1 verses 1 and 2, sinundan po ng 3 and 4, okay? Ano po ang kasunod po ng 1 and 2? 3 and 4, yan. You are learning. Sabi nyo sa katabi mo, you are learning. Ang galing po ninyo, ang galing. So, tingnan po ninyo, ang sabi po doon po sa verse, di po ba? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Pero po, dinuktungan po iyan, verses 3 and 4, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let your perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya ipinagpatuloy po ni James yung pong kanyang pagtuturo, verse 3 and 4, na sabi niya, ang pagsubok ay gumagawa ng steadfastness o pagtitiis. Ang pagtitiis naman ay humuhubog ng karakter upang tayo ay maging mature and complete. Sa madaling salita po mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang interesado sa pag-alis ng mga problema sa buhay natin. Mas interesado po siya na hubugin
ang ating pagkatao upang higit na maging kawangis po ni Kristo. So yan po yung pakagandang bagay na dapat po natin makita. And ulit-ulit po yan. Repeatedly, si Paul itinuturo po yan. Alam po natin yung Philippians 4:4. Ano po sabi ni Paul? Yan, maraming salamat po at alam po ninyo yung verse. Sabi, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. So, napaka-redundant. Ulit-ulit. Sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Magalak kayo. Inuulit ko, magalak kayo. Paulit-ulit po si Paul. At alam po ninyo, hindi po maganda ang sitwasyon po niya dyan kasi nakakulong po siya. Pero meron po siyang ibang perspective. No? Actually, in natural sense, mga kapatid, nakabilanggo po siya sa Roma. Pero ang tingin po niya, sabi niya, I am prisoner of Christ. So, magkaibang perspective po yun. No? Na ako ay nakulong dito, sobrang hirap ko. Pero iba yung pagtingin mo that I am a prisoner of Christ. Nangyari ito dahil ako ay bilanggo ng Panginoon, kinumit ko yung aking sarili sa Kanya, at itong nangyayari sa akin ngayon ay bunga ng katapatan ko sa Panginoon at magiging dahilan ng expansion of His kingdom. Alam po ba ninyo, pag sinabi nating happiness, ito yung sinasabi ng happiness, I'm happy because life is good. Pero yung joy, ang sinasabi po nito, I rejoice because God is good even when life is hard. Number 3, nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Number 3 pa lamang po tayo, joy gives strength to keep going. Joy gives strength to keep going. Alam po ba ninyo, pag malungkot po kayo, nagsisimula pa lang ang laban, ayaw nyo na. Tama po ba? Subukan po ninyo, malungkot po kayo. Yung wala po kayong excitement, nagsisimula pa lang, umaayaw ka na. Pero pag merong joy, di po ba, yung meron kayong mga kasama na ganyan, napaka-hyper. Pag may gagawin bukas, ayaw nang matulog ngayon, punong-puno ng saya talaga. Alam mo, magpapakinabangan talaga ito, no? Pero yung mga sobrang lungkotin, alam po ninyo, isipin mo lang, mukhang hindi natin pakinabangan itong taong ito. Ngayon pa lang, parang isa na siyang dalahin natin. Okay? Pero yung joy, nagbibigay po talaga yan ng lakas, ng strength para tayo ay tuloy-tuloy. Pag masaya tayo sa morning, natatapos po natin yung trabaho natin. Alam po ninyo, pag malungkot po kayo, tumitingin pa kayo sa relos, malamang mag-chat na kayo sa HR po ninyo at hindi na po kayo papasok. Kasi malungkot kayo eh. Tama po ba? Gagawa na kayo ng dahilan. Tapos tatawag ka sa HR, yung malat-malat ka pa, di ba? Nandito ko ngayon sa, parang hirap na hirap yung boses mo na talaga medyo may upo pa, may sample. Okay? Kasi nga, walang saya. Tingnan po natin, Nehemiah 8:10. Sabi po, Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ito po, nagkatipon po yung mga Israelita. Meron din po silang pagsasama-sama tulad po natin. Tumayo po si Ezra doon po sa platform, tapos binasa po niya yung Word of God mula po sa pagsikat ng araw hanggang sa tanghali. Gusto po ninyo, ganun po yung service po natin. Yung mga 5:30 in the morning, tapos matatapos po tayo ng 12 noon. So, baka maubos tayo dito, baka kalahati na. Pero sila ganun po no? Mula pagsikat ng araw, nagsimula na pong bumasa si Ezra ng Word ng God, tapos po hanggang tanghali. Pero habang binabasa po, those people who are capable of listening at meron pong sapat na pangunawa,
They learn something, they notice something, meron kaming problema, marami kaming nagawang kasalanan kay Lord. Tapos po, yung iba, nagsimula na po silang umiyak, nagsimula na po silang tumangis. Habang umiiyak po sila, nagmo-mourn sila, nangusap po kasi sa kanila ang salita ng Diyos habang binabasa, para siyang mirror na nakita nila, ang dami nating pagkukulang kay Lord. Si Nehemiah, sabi niya, tigil na yung pag-iyak, okay, tama na yan. Go and enjoy choice food and sweet drinks. Kuha kayo ng food, kuha kayo ng sweet drinks, kuha kayo ng ice cream, yan. Bigyan nyo din naman yung iba na walang dala. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Mahalaga maintindihan po natin yung pinaka-context po ng talata pong ito. Kasi nga pagkabasa po ni Ezra ng kautusan ng Diyos, na-realize po nila, marami po silang kasalanan. So nagsimula na po silang umiyak, nagsimula na po silang magsisi. Pero yun nga po, sinabi po ni Nehemiah. Hindi po sinasabi ni Nehemiah, baliwalain niyo yung kasalanan ninyo. Ang ibig lang pong sabihin nito, huwag kayong manatili sa kalungkutan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Ngayon. Okay din naman na nalulungkot kasi may emotion naman po tayo no? Alam po ninyo, sabi, tawanan mo ang iyong problema. Wala naman sa Bible yan Di ba? Kanta po yan, kanta. Pero wala po yan sa Bible. Okay din naman talaga malungkot kasi may emotion po tayo. Sinasabi po ni Nehemiah, huwag kayong manatili sa kalungkutan dahil ang Diyos ay kumikilos para kayo ay ibalik sa Kanya. If you are sincere, God is going to restore you. Yan po yung point po ni Nehemiah. Gets niyo po ba mga kapatid? Huwag pong puro iyak. Yung kada po magpe-pray tayo, lagi tayong naiiyak. Yung kada pupunta po tayo dito sa harap, naiiyak po tayo. Alam po ninyo, pwede naman talagang umiyak. Pero alam po ninyo mga kapatid, sa totoo lang, pwede naman po magsaya. Kasi alam po natin that God is going to restore you. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan sa atin para ibalik tayo mismo sa Kanya. Kasi kung iiyak lang po tayo ng iiyak, pero lagi naman ding ang layo natin kay Lord. So what's the use of weeping? What's the use of mourning and crying kung hindi naman po tayo bumabalik kay Lord? Hello mga kapatid, kita po ba natin ito? Nakikilos lang sandali ang ating sarili, pero wala po tayong desisyon talaga na bumalik po sa Kanya. The good thing mga kapatid na dapat po nating ma-realize, kumbaga, pag nagsisi po tayo, bumalik po tayo sa Kanya. Dahil yung salita po niya, gawa na po yan ng Diyos, no? Para mag-repent tayo, bumalik po tayo sa Kanya. God is going to restore you. Ang kanilang lakas, mga kapatid, ay hindi nagagaling sa kanilang sariling kakayanan o kabutihan. Ang kanilang lakas ay nanggagaling sa kagalakan dulot ng katapatan, ng awa ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Ang mapapansin po natin sa verse, hindi po sinabi dyan na your strength creates joy. Nakita po natin ito? Nandiyan naman po sa verse. Wala pong sinabi that your strength creates joy. Wala pong ganon. Kundi ang sinabi, the joy of the Lord is your strength. Ang kaharian ng Diyos, hindi po nauuna yung ating lakas, okay? Nauuna muna ang kagalakan para magkaroon po tayo ng lakas. Nagmumula po ito sa Panginoon. At dumarating po ang lakas po natin at nagpapatuloy po ito kapag tayo po ay nanunumbalik po sa Kanya. Kapag may joy sa puso, mga kapatid, meron tayong lakas na pangmatagalan. Dami po natin kung sa mga prayer partners, di po ba?
May mga prayer partners tayo. Kapatid, pakipray mo nga ako. Sobrang hina ako ngayon. Pakiramdam ko, sobrang hina ako. Anytime bibigay talaga ako. Pero ang susi po talaga, you need to have the joy of the Lord. Because the joy of the Lord is your strength. Siya po ang ating kagalakan. Kapag may joy po tayo sa puso, may lakas po tayong magpatawad kahit tayo ay nasaktan. Kapag may joy po tayo sa puso, may lakas po tayong maghintay kahit po matagal ang sagot. Kapag may joy po tayo sa puso, handa po tayong magtiis, may lakas po tayong magtiis kahit mabigat ang pagsubok. Kapag meron joy sa puso, meron po tayong lakas na maglingkod kahit walang nakakakita. Kapag may joy tayo sa puso, may lakas po tayong nagpapatuloy kahit gusto mo nang sumuko. Amen po ba dyan mga kapatid? Minsan pa natin palakpakan ng Panginoon. Gusto niya po ba mga kapatid? Nagaya lang ako kay Kuya Abe. Pwede kong putulin. Si Kuya Abe, pag mahaba na si Kuya Abe, pinuputol po niyan. Yan. Ang problema, Pastor, itutuloy ko to next month. Pag tinuloy ni Kuya Abe, mahaba na po talaga yan. Kasi po talaga i-extend po niya. Hindi, tapusin na po natin. Ito po kasi ibinigay na mensahe sa atin ng Panginoon. Number 4 and last, joy becomes our witness. Ang joy, ang kagalakan, ito po yung ating nagiging patotoo. Philippians 2:14-15, do all things, gawin ninyo ang lahat ng bagay without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, shining as lights in the world. Gawin ninyo ang mga bagay na walang pagbulong-bulungan, walang pagtatalo. Maging blameless kayo pag tinitingnan kayo ng mga tao. Innocent, okay? Sa gayon, kayo ay magliliwanag sa mundo. Parang binanggit po yan sa Matthew 5:16, okay? Ang joy ay hindi lamang po para sa pangsariling kapakinabangan. Ito ay bahagi din po ng patotoo natin. Alam po niyo, nagtataka minsan yung mga tao, ano ba to? Parang wala nang pera pero parang nakakangiti pa rin. Meron pong ganun eh. Meron pong ibang klase ng pagpipreach ng gospel. Kahit hindi mo gaanong alam ang how to preach the Word of God, pero kapag Kristiyano ka na hindi reklamador, pag Kristiyano ka na hindi madaling magalit, pag Kristiyano ka na hindi madaling mawala ng pag-asa, madaling makita ng mga tao yung pagkakaiba mo sa mga normal na mga tao. And then eventually, unintentionally, you preach Christ. Na imimensahe po natin ang ating pananampalataya. Ngunit kapag ang isang mananampalataya ay, kumbaga, hindi payapa, okay, walang pag-asa, walang kagalakan, pag dumaraan po sa mga pagsubok, napapansin din po ito ng mga tao kung yung mga negative na atin pong ginagawa. Hindi po perpekto ang buhay at hindi din po naman perpekto tayo sa pamumuhay. Pero kung may malinaw po tayo na pinanghahawakan, yung joy na yan na nanatili po sa atin at pinatunayan po sa atin ng Panginoong Hesus po yan, nung malapit na po siyang ialay ang kanyang buhay sa krus. So, ang ginagaya po natin ay ang atin pong Panginoong Hesus. Ano po yung mga biblical principle po natin dyan? Ang dami na po nating binanggit. Ang taong puno ng joy, iba po ang datingan po niyan. Iba po yung dating po niyan sa mga taong nakakausap po natin. Nakakausap na po ba kayo ng mga tao na laging galit? Po ba? Nakakausap po ba kayo ng mga tao, isang beses mo palang tinatanong, parang kulit na sa iyo. Subukan mo magdalawa ng tanong, talagang sabi nga, maghahalo yung balat sa tinalupan. Di po ba? Yung parang ayaw na may makakausap sa kanila. Ang taong puno ng joy, iba ang dating po niyan. Hindi ibig sabihin, wala po tayong pinagdadaanan. Pero ang ibig sabihin po niyan, meron tayong pinaghahawakan. And our joy that comes from God,
na nasa kalooban po natin, it becomes evangelistic, okay? Nagiging evangelistic po siya. Nakakakilos din po siya sa buhay po ng iba. Sa mundo po na ito mga kapatid, I'm sure makaka-relate po tayo sa mundo po na ito na puno ng takot, puno ng galit, kawalan ng pag-asa. Ang isang puso na puno ng kagalakan galing kay Kristo, nagiging liwanag po ito na umaakit sa mga tao. At hahanapin po nila yung pinagmumulan. Hello mga kapatid. People become curious when they see genuine peace and joy in difficult seasons. Kaya ako pag nakakita ko ng tao, mukhang payapa itong tao na to, mukhang may joy ito. Hahanapin mo yung source, saan ito nakakuha ng ganitong klase ng joy. Alam po ba ninyo mga kapatid, ito pa, iuugnay lang po natin. Yung pong salitang joy, sa Greek po yan ay chara, or mas marami po, nagpo-pronounce po niya ng kara. C-H-A-R-A. That is chara, or kaya po ay kara sa Greek. That is joy. Alam po ba ninyo yung grace? Ang grace ay charis. Tama po ba? So, sa madaling salita, mukhang magkaugnay na salita po ito. At masasabi po natin, where God's grace is deeply experienced, true joy naturally flows. Ulitin ko po, where God's grace is deeply experienced, true joy naturally flows. Pagka po, yung grace ng Panginoon, nakikita po natin, nag-overflow sa atin, naturally, mag-overflow din po yung kagalakan po sa atin, mga kapatid. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid, muli? Practical ways to live out joy. Mga practical ways para po natin ipamuhay yung kagalakan. Stay connected to Jesus daily. Stay connected to Jesus daily. Practice gratitude. Maging mapagpasalamat po tayo. Remember God's faithfulness. Worship before worrying. Focus on God's promises more than your problems. Pare-parehas po tayo may problema, but focus on God's promises, then you will have joy. Magkakaroon po tayo ng kagalakan. Panginoon, maraming salamat po muli sa inyo sa umagang ito. Ipa-experience niyo po sa amin, Panginoon, yung joy na binabanggit po, Panginoon, dito sa Galatians 5:22. Pwede po sa dami po ng problema, sa iba't ibang mga circumstances na hindi po favorable para po sa amin. Nakakadama po kami, Panginoon, ng kalungkutan rather than joy and gladness. Ang prayer po namin, Panginoon, lalong mag-umapaw po sa amin ang joy na ito at lalo po ninyo kami makita na malakas. Kasi sinabi po ninyo, Panginoon, yung joy, ito po yung aming strength, Panginoon. Kaya po palakasin niyo po kami, Panginoon, habang pinagkakaloob niyo po yung joy na galing po sa inyo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.